Maraming OFW ang nagsisikap at nagsasakripisyo para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. Pero kahit gaano kalaki ang kinikita, darating ang panahon na maaaring matapos ang kontrata, mawalan ng trabaho o piliin ang umuwi ng Pilipinas. Kaya habang nasa abroad ka pa at may regular na kita, magandang pagkakataon ito para magsimula ng negosyong pwedeng lumago kahit nasa malayo ka. Hindi kailangan hintayin ang pag-uwi bago magplano. Sa tamang negosyo at maayos na pamamahala, pwede kang magkaroon ng dagdag na pinagkukuhanan ng kita at unti-unting makabuo ng mas matatag na kinabukasan. At sa video na ito, ibabahagi ko ang 8 negosyong pwedeng simulan ng mga OFW habang nasa abroad pa. Pero bago yan, pakilike muna nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. And I highly suggest na panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga negosyong ito ang maging simula ng iyong financial freedom. Ang number 1 ay apartment o boarding house. Kung may sapat kang ipon bilang OFW at naghahanap ng negosyong pangmatagalan, isa sa mga pinakamagandang pag-investan ay ang apartment o boarding house. Bagamat mas malaki ang puhunan nito kumpara sa ibang negosyo, maaari naman itong magbigay ng tuloy-tuloy na kita sa loob ng maraming taon. Ang isa sa pinakamagandang katangian ng negosyong ito ay ang patuloy na pangangailangan sa matitirhan. Hanggat may mga empleyado, estudyante at pamilyang naghahanap ng paupahan, may posibilidad kang magkaroon ng regular na umuupa, lalo na kung nasa maayos at magandang lokasyon ang iyong property. Isa rin itong negosyong angkop para sa mga OFW dahil hindi mo kailangang ikaw mismo ang naroon araw-araw. Kung may mapagkakatiwalaang kamag-anak o property manager na mga ngasiwa sa pangongolekta ng renta, pag-aayos ng mga concern ng tenant at regular na pagmamonitor ng property, maaari mo nang mapatakbo ang negosyo kahit nasa ibang bansa ka. Sa tulong ng online banking at mga messaging app, mas madali na rin subaybayan ang lahat kahit malayo ka. Bukod sa buwan ng kita mula sa renta, may isa pang malaking benepisyo ang ganitong negosyo. Habang tumatagal, may posibilidad ding tumaas ang halaga ng lupa at ng mismong property. Ibig sabihin, hindi lang negosyo ang mayroon ka, kundi isang ari-ariang maaari ring tumaas ang halaga sa paglipas ng panahon. Kung pang matagalang seguridad sa pananalapi ang layunin mo bilang OFW, ang apartment o boarding house ay isa sa mga negosyong sulit pag-ipunan at pag-isipan. Maaari itong maging matatag na pinagkukuhanan ng kita, hindi lang habang nasa abroad ka, kundi maging sa oras na tuluyan ka ng umuwi ng Pilipinas. Ang number 2 naman ay laundry shop. Isa rin sa mga magandang negosyong maaaring pag-isipan ng mga OFW ay ang laundry shop. Dahil sa abalang pamumuhay ng maraming tao, mas dumarami ang pamilyang mas pinipiling ipalaundry na lang ang kanilang damit kaysa sila pa ang maglaba. Ang kagandahan ng negosyong ito ay hindi mo kailangang personal na bantayan araw-araw. Kapag maayos ang pamamalakad at malinaw ang proseso ng negosyo, maaari itong tumakbo kahit nasa abroad ka. Sa tamang sistema at maayos na serbisyo, pwede kang makatanggap ng regular na kita habang patuloy kang nagtatrabaho sa ibang bansa. At syempre, mahalaga ring pumili ng magandang lokasyon tulad ng malapit sa apartment, boarding house, paaralan o mga lugar na maraming empleyado. Kapag maayos ang laundry shop at nasisiyahan ang mga customer, mas malaki ang posibilidad na bumalik sila. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong may tuloy-tuloy na demand at kayang pamahalaan kahit nasa malayo ka, ang laundry shop ay isa sa mga negosyong sulit isama sa iyong listahan. Ang number 3 ay coffee shop. Hindi nawawala sa mga patok na negosyo ang coffee shop. Sa paglipas ng mga taon, mas dumami ang mga taong ginagawang bahagi ng kanilang araw ang pag-inom ng kape bago pumasok sa trabaho, habang nag-aaral o kahit nakikipagkita lamang sa mga kaibigan. Dahil dito, patuloy din ang demand para sa mga coffee shop, lalo na sa mga lugar na maraming tao. Hindi rin kailangan agad magtayo ng malaking cafe. Maraming matagumpay na coffee shop ang nagsimula sa maliit na espasyo at limitadong menu. Ang mahalaga ay masarap at consistent ang kalidad ng kape, maayos ang serbisyo, at malinis ang lugar upang hikayatin ng mga customer na bumalik. Magandang option din ito para sa mga OFW na gustong magtayo ng negosyong may potensyal na lumago sa paglipas ng panahon. Kapag nakabuo ka ng magandang reputasyon at tapat na mga customer, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng tuloy-tuloy na benta at mas matatag na negosyo. Mahalaga rin ang tamang lokasyon, maayos na pamamahala ng manager at ng mga tauhan at kontrol sa mga gastusin.
Kung mabibigyan ng negosyo mo ng magandang karanasan ang bawat customer, sila mismo ang babalik at magdadala pa ng panibagong customer. At sa isang coffee shop, iyan ang isa sa mga pinakamahalagang susi para manatiling kumikita ang negosyo. Ang number 4 naman ay poultry farm. Hindi nawawala ang pangangailangan sa manok sa Pilipinas. Araw-araw itong binibenta sa mga palengke, supermarket, restaurant at iba't ibang negosyo sa pagkain. At dahil dito, nananatiling mataas ang demand. Kaya isa ito sa mga negosyong maaaring pag-isipan ng mga OFW na gustong mag-invest habang nasa abroad pa. Hindi naman kailangang magsimula agad sa malaking poultry farm. Maraming negosyante ang nagsimula sa maliit na operasyon at unti-unting pinapalawak habang nadaragdagan ang kanilang karanasan at kapital. Sa ganitong paraan, mas madaling makontrol ang gastos at mas mababa ang panganib habang pinag-aaralan pa ang negosyo. Gayunpaman, hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng puhunan. Dahil hindi ka palaging naroon, mahalagang magkaroon ng manager na may karanasan at mga tauhang marunong sa tamang pag-aalaga ng mga manok. Kabilang na dito ang tamang pagpapakain, pagpapanatili ng kalinisan ng kulungan, pag-iwas sa sakit, at maayos na pamamahala sa araw-araw na operasyon. Ang mga ito ay may malaking epekto sa dami ng produksyon at sa kalidad ng mga manok na ibebenta. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng maaasahang mga mamimili tulad ng mga poultry dealers, palengke o restaurant upang tuloy-tuloy ang bentahan ng iyong produkto. Kung mapapanatili mo ang maayos na produksyon at kalidad ng iyong mga alagang manok, mas madali kang makakabuo ng mga regular na bumibili. At sa ganitong negosyo, ang pagkakaroon ng maaasahang merkado ang isa sa pinakamahalagang susi ng pangmatagalang tagumpay. Ang number 5 ay bakery. Isa sa mga negosyong patuloy ang demand sa Pilipinas ay ang bakery. Araw-araw na bumibili ng tinapay ang maraming pamilya. At dahil dito, may pagkakataon kang magkaroon ng regular na mga customer. Lalo na kung masarap at abot kaya ang iyong mga produkto. Para sa mga OFW, maaaring maging magandang negosyo ang bakery kung may mapagkakatiwalaang tauhang may karanasan sa paggawa at pagbebenta ng tinapay. Dahil maaga nagsisimula ang operasyon ng isang bakery, mahalagang may maayos na sistema upang masiguro na laging sariwa ang mga produktong ibinebenta at maayos ang takbo ng negosyo sa araw-araw. Hindi rin kailangan agad magtayo ng malaking panaderya. Maraming matagumpay na bakery ang nagsimula sa ilang uri lamang ng tinapay at unti-unting nagdadagdag ng mga produkto habang dumarami ang kanilang mga suki. Sa ganitong paraan, mas madaling makontrol ang gastos at malaman kung alin ang mga produktong pinakagusto ng mga customer. Mahalaga rin ang pagpili ng magandang lokasyon at pagpapanatili ng pare-parehong kalidad ng bawat produktong inilalabas. Kapag nasanay ang mga customer sa masarap at sariwang tinapay, mas malaki ang posibilidad na bumalik sila araw-araw at maging mga regular na mamimili ng iyong bakery. Ang number 6 naman ay car wash. Habang dumarami ang mga sasakyan sa Pilipinas, patuloy rin ang pagtaas ng pangangailangan sa mga car wash business. Maraming may-ari ng sasakyan ang mas pinipiling ipalinis na lamang ang kanilang kotse kaysa sila pa mismo ang maglaan ng oras para gawin ito. Dahil dito, maaari itong maging magandang negosyo para sa mga OFW na naghahanap ng negosyong may regular na customer. Maaari kang magsimula sa isang simpleng setup at unti-unting magdagdag ng kagamitan at serbisyo habang lumalaki ang iyong negosyo. Maaari ka ring mag-alok ng vacuum cleaning, waxing o interior detailing upang mas madagdagan ang kita. Dahil nasa abroad ka, mahalagang magkaroon ng mahusay na taong marunong magbigay ng dekalidad na serbisyo. Sa ganitong negosyo, malaking bagay ang tiwala ng mga customer dahil ipagkakatiwala nila ang kanilang sasakyan. Kaya mahalagang maging maingat, mabilis at maayos ang bawat trabahong ginagawa. Mahalaga rin ang lokasyon. Mas maganda kung malapit ito sa mga pangunahing kalsada, gasolinahan o lugar na maraming dumaraang sasakyan. At kung umabot ka hanggang dito, gusto ko sanang malaman kung nasaang bansa ka ba naroroon. I-comment mo naman sa ibaba para alam ko din kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 7 ay mini grocery store. Isa sa mga negosyong hindi nawawalan ng customer ay ang mini grocery store. Araw-araw ay may mga taong bumibili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, delata, instant noodles, inumin, toiletries at iba pang mga produkto para sa bahay. Dahil dito, may pagkakataon kang magkaroon ng tuloy-tuloy na benta, lalo na kung nasa mataong komunidad ang iyong tindahan. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng negosyong ito ay ang maayos na pamamahala ng inventaryo.
kailangan laging kumpleto ang mga pangunahing produkto upang hindi lumipat ang mga customer sa ibang tindahan. Kaya mahalagang paalalahanan mo ang taong mangangasiwa sa mini grocery store mo. Maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula sa maliit na tindahan at unti-unting dinadagdagan ang kanilang produkto habang lumalaki ang kanilang mga customer at benta. Sa ganitong paraan, mas madaling makontrol ang puhunan at malaman kung aling mga produkto ang pinakamabilis maubos. At syempre sa halos lahat ng negosyo ay mahalaga rin ang pagpili ng tamang lokasyon. At kapag alam ng mga customer mo na palaging may available na produkto sa iyong tindahan at maayos ang serbisyo, mas malaki ang posibilidad na maging suki sila at piliin ang iyong mini grocery sa tuwing may kailangan silang bilhin. Ang number 8 at panghuli ay rice retail o bigasan. Para sa mga OFW na naghahanap ng negosyong may tuloy-tuloy na pangangailangan, maaaring isaalang-alang ang rice retail o bigasan. Hindi tulad ng ibang produkto na maaaring hindi bilhin araw-araw. Ang bigas ay pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Dahil dito, may mga customer na regular na bumibili linggo-linggo o buwan-buwan. Gayunpaman, hindi sapat na basta may panindang bigas. Mahalaga ang pagpili ng dekalidad na produkto at maaasahang supplier upang mapanatiling maganda ang kalidad at presyo ng iyong paninda. Kapag nasiyahan ng mga customer sa kalidad ng bigas na iyong ibinibenta, mas malaki ang posibilidad na sa iyo na sila paulit-ulit na bumili. Mahalaga rin ang tamang pag-imbak ng mga sako ng bigas. Kailangan malinis, tuyo, at maayos ang imbakan upang mapanatili ang kalidad ng produkto at maiwasan ang pagkasira. Bukod dito, kailangan ding regular na subaybayan ang presyo ng bigas sa merkado upang makapag-adjust sa tamang oras at manatiling kompetitibo ang iyong negosyo. Sa negosyong ito, ang tiwala ng customer ang isa sa pinakamahalagang puhunan. Kapag kilala ang iyong bigasan sa magandang kalidad, tamang timbang at patas na presyo, mas madali kang makakabuo ng mga suking babalik sa iyo sa tuwing kailangan nilang bumili ng bigas. At iyan ang 8 negosyong pwedeng simulan ng mga OFW habang nasa abroad pa. Tandaan, ang pinakamagandang negosyo ay hindi lang iyong malaki ang maaaring kitain, kundi iyong kaya mong pamahalaan at palaguin sa mahabang panahon. Kaya bago ka mag-invest, pag-aralan muna ang negosyong nais mong pasukin at siguraduhing handa ka sa mga responsibilidad na kaakibat nito. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.